Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailang ay minahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Isang pinagpalang gabi sa bawat isa. Muli tayo po ay dadako sa ating prayer and fasting day 4. Ang lahat po ng taga River of God, Revival Church Marilao, at ang mga kasamahan po namin nakikiisa sa gawain ito, binabati ko po ng isang magandang gabi at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon sa gabi ito. Purihin po ang Diyos na tayo po ay nakapaggagawain kahit po sa online. At gusto ko pong sabihin sa bawat isa na ang ating pong prayer and fasting ay tunay na nakagagawa po ng pagkilos at kamanghamanghang bagay sa buhay ng bawat isa sa atin. Lalo na po sa kapanahon ng ito na wala po kasiguruhan ang mangyayari sa araw ng bukas dahil sa nangyayari po mga pagsubok, problema, gawa ng pandemic na dumating po sa ating buhay sa kapanahon ng ito. Ang tema po ng ating prayer and fasting ay Knowing the Will of God. Ang subtitle po natin ngayong day 4 ay pinamagatan po natin How God Reveals His Will, Part 1. Paanong nagpapahayag ang Diyos ng kanyang kalooban? Ito po ay Part 1, so ibig sabihin meron pong Part 2. Ang verse po natin ay nasa Ephesians chapter 5, verse 17 ng New International Version. Ang sabi po dito, Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Sa Tagalog po, huwag kayong magpakamangmang, kundi alamin ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin ninyo.
Tayo po ay sandaling yumuko at pumikit at manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit, marami pong salamat sa oras na ito. Kami po'y nagpupuri, kami po'y sumasamba sa iyong dakilang pangalan. Marami pong salamat, O Diyos, sa pagkakataon na kami po'y sama-sama, Panginoon, na mag-aaral ng iyong banal na salita at mananalangin para po bilang panimula sa taong 2021, Panginoon. Naniniwala at nananampalataya po kami na sa gabing ito, O Diyos, anuman pong aming aaraling salita mo, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang siyang magtuturo sa amin. Gamitin mo lamang ang buhay na iyong lingkod, aming Ama, at ang aming pong mga bibigkasing panalangin, Panginoon, sinasampalatayanan po namin na ito'y babalik na may katugunan mula sa iyo. Holy Spirit, we welcome you in our midst. Nawa, linisin mo ang isipan at puso ng bawat isa sa amin at patawarin niyo po kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan. At salamat po sa banal na dugo ng Panginoong Jesus na siyang naghugas, naglinis ng kasalanan ng iyong mga anak. Thank you so much, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. This is our prayer. In Jesus' name, Amen, Amen, and Amen. Sabi po sa ating mensahe, being foolish is lacking in wisdom. Kapag daw po tayo ay nasa kamangmangan, tayo po ay mayroong pagkukulang sa karunungan. God is the source of all wisdom. Ang Diyos lamang po ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan. And the whole book of Proverbs tells us the value and source of wisdom, which comes from God, is better than silver, gold, or rubies. Ang wisdom daw po at karunungan ay higit pa sa ginto, pilak, o sa lahat ng uri ng bato. Yan po ang mababasa natin sa Proverbs chapter 3, verses 13 to 26. So pinatutunayan lamang po ng verse na ito sa Proverbs na napakahalaga po ng karunungan sa isang tao. Lalong-lalo na po kung gusto po nating malaman kung ano po ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Huwag daw po tayo magpakamangmang, yun po ang sabi ng ating verse na binasa sa Ephesians 5:17. Kundi alamin daw po natin kung ano ang kalooban ng Panginoon para yun po ang ating gagawin. Alam niyo po mga kapatid, minsan po, dahil po sa kamangmangan ng tao, ang tao po'y namumuhay ng mahirap, namumuhay ng may sakit at karamdaman, namumuhay ng walang kakontentuhan sa buhay, namumuhay na parang hindi alam kung ano ang gusto niyang gawin sa kanyang buhay, namumuhay ng sobrang lungkot, namumuhay ng walang gabay o kung ano yung gustong sundin ng buhay niya, wala siyang gabay na sinusunod. Minsan po ang tayo namumuhay sa sobrang labis na pagkakautang, labis na paggastos, labis na hindi paghawak ng tama ng financial blessing na binibigay ng ating Panginoon. Alam nyo, itong mga bagay na ito na pinamumuhay natin na parang hindi tama. Minsan po ito hindi dapat natin nararanasan. Nararanasan lamang po ito ng tao, bunga ng kamangmangan, na hindi po natin nalalaman kung ano po ba yung talagang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Uulitin ko po, the will of God in our lives is good, perfect, and pleasing. Mabuti, ganap at kalugod-lugod ang kalooban ng Diyos sa buhay po nating lahat. Kaya kung tayo po'y namumuhay ngayon sa sobrang kalungkutan, sobrang dami ng pagsubok, sobrang kabigatan, wala po tayong kapayapaan at kasiyahan, maari pong masasabi natin na hindi po tayo namumuhay sa kalooban ng Diyos. Kaya sundin po natin ang verse ngayong gabi na huwag po tayong maging mangmang. Pilitin po natin magkaroon ng kaalaman, ng karunungan mula sa Diyos kung ano po ba talaga ang kalooban niya sa ating mga buhay. It is possible to understand God's will. Pwede rin po at posible na malaman natin ang kalooban ng Diyos. Let us look at 4 ways. The Bible says God reveals His will. Tingnan daw po natin ang 4 na bagay o kaparaanan kung papaano ang Biblia nagsasabi ng kapahayagan ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Una po, the Bible. Ang Biblia po, the Bible is the ultimate judge of whether something is God's will or not. Sa Biblia po malalaman natin kung ang nangyayari sa buhay natin ay kalooban ng Diyos o hindi. Ang sabi po, ito po ang ultimate judge.
Ang Bible po ang makapaghusga kung tayo po'y namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. If a prophecy or a dream or vision contradicts the Bible, then it is not from God. The Bible is our final and absolute authority. Kapag daw po ang propesiya sa atin, ang panaginip or ang kapahayagan or vision, nagko-contradict sa Biblia o sa salita ng Diyos, tandaan po natin, hindi po yan galing sa Panginoon. Ang Biblia daw po ang pinaka-final and absolute na merong kapangyarihan sa ating lahat na makapagsasabi kung ano po ang tunay na kalooban ng Diyos. 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Verse 17. So that the man of God may be thoroughly equipped for every good work. Yan po sinasabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Sabi po ang lahat ng kasulatan ay sinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo sa katotohanan, pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. So ano po ibig sabihin? Napakahalaga po ng salita ng Diyos na binabasa natin sa Biblia. Yan po ay kasulatan na magagamit para po tayo ituwid, para po tayo bigyan ng gabay na mamuhay sa katotohanan. Turuan po tayo kung ano po yung katotohanan, yun po ang ating ipapamuhay. Sasawayin din po tayo ng salita ng Diyos kung ang ginagawa po natin ay hindi tama. Itutuwid po tayo ng salita ng Diyos kung ang ginagawa po natin ay kailangan po iayos at itama at ituwid. At sabi po, sasanayin din po tayo sa tamang pamumuhay ng salita ng Diyos upang maihanda po ang lahat ng mabubuting gawa ng mga lingkod ng Diyos. Tayo po, dahil nakakilala tayo sa Panginoon, tagasunod tayo ni Kristo, tayo po ay mga tinatawag na children of God, lingkod ng Diyos, na pwede po talaga tayong maglingkod at magamit sa gawain ng Panginoon kung nakikita na po natin na ang talagang buhay po natin, ang kumikilos na po tagahari ay kalooban ng Panginoon. So uulitin ko po, napakahalaga ng salita ng Diyos. Huwag po nating hayaan na ang isang araw natin na 24 oras ay lilipas na hindi po natin nabubuksan ang ating mga Bible para po maunawaan natin, magkaroon tayo ng katalinuhan at karunungan. Maalis po tayo sa kamangmangan na kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, yun po ang maganap. Minsan po, nagkakamali po tayo dahil kulang po tayo sa gabay ng salita ng Diyos. Sana po maunawaan po natin ang mensahe po ng Diyos ngayong gabi, na ang Biblia po, ang siya po magbibigay sa atin ng kaalaman kung ano po ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Bawasan po natin, mga kapatid, yung ginagamit nating sobrang oras sa pagpe-Facebook, sa pakikipag-usap sa Messenger, sa panonood ng mga Netflix, sa paggamit ng sobrang internet, lalo na po ang ating mga youth. Hindi po natin yan mapapakinabangan para po malaman natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Minsan po, kung mag-iisip po tayo, nakapagtataka bakit kaya po natin makipagkwentuhan ng isang oras o mahigit pa sa ating mga kapwa-tao, kababaihan, kapitbahay, kaibigan, even sa face-to-face o even sa messenger. Nakakatagal po tayo makipag-usap, pero ang salita po ng Diyos, hindi po natin kayang pag-ukulan kahit ilang minuto lamang sa ating mga buhay. Siguro po, dahil tayo po ay ginigising na ng Panginoon, gawa ng pandemic na ito na hindi pa rin natatapos. Ito po'y pagkakataon na, mga kapatid, binabawasan na po ng Diyos ang mga bagay na dati nating ginagawa. Nasa new normal na po tayo. Hindi na po natin pwedeng gawin ang mga bagay na ginagawa natin dati. Dahil ito po ay nakikita natin na sa pamamagitan ng pagbabagong ito, from normal, naging new normal na po tayo ngayon. Nais na po ng Diyos baguhin ang ating lifestyle. Gusto po ng Diyos ibalik po tayo sa pasimula, sa basic, na ang mga tao walang social media, ang mga tao walang internet, mga tao walang mobile data,
Ang tangi lamang ginagawa ng tao nung kapanahon na noong una ay nakikipag-usap sa Diyos. Sa pamagitan po ng mga propeta, naglalabas ang Diyos ng mga propesiya. Sa pamagitan ng mga dreams and visions noon, nakakausap ng tao ang Diyos. Ngayon po ang tao dahil sa sobrang dami ng pagbibigyan ng oras at panahon, nakakalimutan po makipag-usap sa Diyos na nagbigay buhay, na nagbibigay pagpapala, nagbibigay ikabubuhay, ang lahat ng meron tayo galing sa Diyos. Pero nagpapabaya po tayo na magbasa ng salita ng Diyos at makipag-usap sa Diyos. Kaya buksan na po natin ang ating isip, magkaroon na po tayo ng renewing of mind, na wag po tayo makiisa. Kung ano po ang galaw ng mundo, bawasan na po natin ang sobrang pakikiisa sa mundo. Bigyan na po natin ng panimula uli sa taong 2021 na magkaroon na po tayo ng tamang oras, tamang priority na unahin po natin ang pangwalang hanggang mga bagay sa buhay natin. Yan po ang sabi sa una, the Bible. Sa Biblia po, magkakaroon po tayo ng maliwanag na kaalaman kung ano po ang kalooban ng Diyos sa buhay nating lahat upang hindi po tayo magkamali. Amen po ba? Ang pangalawa po, the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu po ay isa rin pong kaparaanan upang mag-reveal, magpahayag ang Diyos ng kanyang kapahayagan sa buhay nating lahat kung ano po ang kanyang kalooban. The Holy Spirit reveals God's presence by bearing witness that we belong to God. Ang banal na Espiritu daw po ay nagpapahayag ng presensya ng Diyos sa buhay natin upang patotohanan na tayo po'y para sa Diyos lamang. Ang Holy Spirit po sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan, nare-reveal ang presence na God sa buhay po natin. Buhay po ang Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritong nasa puso natin, nararamdaman nating lahat, buhay na buhay ang Panginoon, sapagkat kapag meron tayong nagawa na sabing mali, nagkakaroon po tayo ng conviction. Nang ibig sabihin niyan, buhay ang Diyos sa buhay natin. Pinapadama niya, anak, mali ang sinabi mo. Kinukonvict niya tayo kapag mali ang nasabi natin, mali ang nagawa natin. Ibig sabihin lamang po ang Holy Spirit na binigay sa atin ng Panginoon ay buhay. Pamalagiin po natin na isa pamuhay ang galaw ng banal na Espiritu sa buhay natin. He also reveals His desires and lead us. Ang banal na Espiritu, nire-reveal po niya yung desire niya sa buhay natin at nililid po niya tayo. Hindi lang po natin nararamdaman ang leading ng Holy Spirit dahil nga po ang busy ang isip natin sa mga bagay na hindi patungkol sa kilos at galaw ng banal na Espiritu sa buhay natin. Brothers and sisters, it's about time na ang banal na Espiritu po ay i-recognize natin na lagi po siyang present sa buhay natin. Pagalawin po natin siya. Gawin po natin siyang buhay at aktibo sa buhay natin. Sa pamagitan ng ating daily devotion, pananalangin, pakikipag-usap sa Diyos, pamumuhay na buhay ang gabay ng banal na Espiritu sa buhay po natin, mararanasan po natin ang mga revelation ng Diyos para hindi po tayo magkamali kung kalooban ba ng Diyos o hindi ang ating ginagawang hakbangin sa ating mga buhay. The Spirit gives us gifts. Meron po binigay ang banal na Espiritu sa atin na gift, regalo, na ito po ay nagmamanifest. The gift of the Spirit that manifests His presence. Meron po mga bagay na minsan hindi po natin kayang gawin dahil nandyan po ang gift ng Holy Spirit na gagawa po natin para yung presensya ng Diyos maramdaman po natin. Nandyan po yung wisdom, kasama na po yung karunungan. Nandyan po yung healing. Nandyan po yung speaking in tongues. Kapag po nakasanayan na po natin, nagsasalita ng speaking in tongues, ibig sabihin po mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos, nandyan na pong buhay na buhay ang kanyang presensya sa buhay natin. And He still does miraculous signs and wonders in our lives. Nakakagawa po ang banal na Espiritu na mga kamangha-manghang signs and wonders sa buhay po nating lahat. Alam niyo po ba yung discerning spirit? Yan po ay dapat meron po tayo bilang mga anak ng Diyos na ang Espiritu, kung talagang buhay ang Espiritu ng Diyos sa atin, nandyan po siya. Pero kailangan yung fullness. Naaabot po natin yung kapuspusan ng Holy Spirit para po yung discerning spirit
na isa sa gift ng Holy Spirit po sa atin ay magamit po natin yung discerning spirit po na yan ang maglilid sa atin kung ang nangyayari na po ay hindi karapat-dapat, kung ang parating na mangyayari ay mali, kung ang mga parating na pangyayari galaw ng kaaway, kung ang mga parating na tao sa buhay natin ay padala ng kaaway para manggulo at mangwasak sa pamilya natin, yan po ay gift ng Holy Spirit na ang tinatawag po ay discerning spirit. Alam niyo po ba na meron po tayo niyan? Hindi po natin napapractice. Kasi nga po, ang spiritong binigay ng Diyos sa atin, hindi po siya buhay. Hindi po tayo filled. Kasi nga po, may kakulangan po tayo sa pananalangin, pakikipag-usap sa Diyos, pagbabad sa presensya ng Diyos, at pagbabasa ng salita ng Diyos. Napakaganda po ng binababang mensahe ng Diyos sa atin ngayong gabi, na kung gusto nating ma-reveal ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa buhay natin, magpakababad po tayo sa presence ng ating Panginoon. Dahil ang Holy Spirit po, binigay siya, may kalaki po siyang spiritual gift para makaranas po tayo ng miracles, miraculous signs and wonders. May mga bagay po, ehemplo na lamang nangyayari sa buhay natin. Minsan parang hindi nakasya yung hawak nating financial, pero bakit ini-extend ng Panginoon? Bakit nagkakasya? Bakit nag-aabot yung dulot-dulo na wala naman po tayong dumadating na grasya at pagpapalang pandagdag? Yan po ay miraculous ways ng Panginoon. Kamangha-manghang kaparaanan po yan ng Diyos dahil po sa ating pagbabad sa presensya ng Diyos. Dahil sa ating pananalangin, dahil sa ating pagbabasa ng Biblia, dahil sa pagbibigay natin ng oras sa Panginoon, may ginagawa po siya mga kamangha-manghang sa buhay, bagay sa buhay natin na minsan gumagalaw na ang Diyos, hindi pa natin nararamdaman. Kasi nga po, busy tayo sa makamundong mga bagay, mga panoorin na binibigyan natin ng oras, 2 oras, hindi tayo pumapayag na hindi natin matapos, meron pang susunod na 2 oras uli, pero yung salita ng Diyos nakakalimutan nating basahin. Pasensya na po, paulit-ulit po ako nagbababa na basahin ang salita ng Diyos. Dahil mahal ko po kayo. Gusto ko pong malaman ninyo na ang kalooban ng Panginoon ay nakalakip sa banal na kasulatan. Na hindi na tayo dapat namumuhay na talunan. Hindi na tayo dapat namumuhay na laging umaatras sa mga pagsubok. Dahil tayo po ay pinanganak na winner, victorious. Ang tagumpay po ay nasa atin dahil sa Satanas na gustong ibagsak po tayo. Matagal na po siyang defeated 2,000 years ago. Namatay po si Jesus sa krus ng Kalbaryo para tayo maging mananagumpay. Magkaroon ng buhay na naganap, masagana, buhay na matagumpay, pero namumuhay pa rin tayo na hindi matagumpay kasi nga po, hindi natin nababasa sa Biblia at naririnig ang tinig ng Diyos kung ano po ang kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay. Halimbawa po sa Acts chapter 16 verse 6 to 7. Pumunta daw po sila Pablo sa lugar na sakop ng Phrygia at Galatia dahil hindi sila pinahintulutan ng Banal na Espiritu na mangaral ang salita ng Diyos sa lalawigan ng Asia. Pagdating nila sa hangganan ng Mysia, gusto sana nilang pumunta sa Bithynia, pero hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Ano po ibig sabihin? Sa kapanahunan po nila Pablo, sila po ay naghahayag ng salita ng Diyos. Pero kapag sinabi ng Holy Spirit na huwag kayong pumunta dyan, instead na dyan kayo pumunta, dito kayo pumunta, sumusunod po sila. So ano po ibig sabihin? Sa kapanahunan lamang po ba nila Pablo at ng mga propeta nagbigay ng pahayag ang Banal na Espiritu kung ano po dapat nilang gawin? Hindi po. Even sa kapanahunan po natin ngayon, lalo na tayo nasa last days na po. Pati po ang mga bata, mga kabataan, ang lahat po, kahit walang mga posisyon sa churches, walang ginagampan ng, hindi siya leader ng church, hindi siya pastor, kahit simpleng tao ka lamang, basta ikay nakababad sa presensya ng Panginoon, kahit ikay kabataan o bata, magbibigay ng kapahayagan ng Banal na Espiritu sa iyo sa kapanahunan nating last days na po tayo, ang Holy Spirit po ay magpapahayag ng kanyang mga revelation. Kaya wag na po tayong magdalawang isip at magpatumpik-tumpik. Simulan na po natin sa taong ito ang pagbabasa ng salita ng Diyos.
ang pananalangin. Sanayin po natin na mangusap ang banal na Espiritu sa atin para i-lead po niya tayo kung ano po talaga ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Mahirap na po magkamali ngayon, mga kapatid. Nasa pandemic po tayo. Hindi po tayo pwede magkamali na kung anong kalooban ng Diyos at hindi kalooban ng Diyos dahil pwede pong life and death ang kapuntahan po natin kapag nagkamali po tayo sa kapanahunan natin ngayon. Kaya bumabad po tayo sa presensya ng Panginoon. Marami po tayong oras. 24 oras po ang binigay sa atin ng Panginoon. Marami po tayong makukuhang panahon at oras doon para malaman po natin, magkaroon tayo ng karunungan, huwag tayo manatiling mangmang kung ano po ang kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Pangatlo na po tayo, godly counsel, maka-Diyos na payo. Proverbs 12:15, the way of a fool seems right to him, but a wise man listens to advice. Ang pamamaraan daw po ng mangmang para sa kanya ay tama, pero ang matalino daw po ay nakikinig sa payo. Why is it important to receive counsel before making major decisions? Bakit kailangan pa yun, Pastora? Sabi mo, basta na lamang ako ng salita ng Diyos, malalaman ko na kung anong kalooban ng Panginoon. Minsan di po ba kahit nabasa na natin, ikaw mismo gusto mong marinig sa tinig ng tao na alam mo na yung taong yon ay malalim sa pagkakilala ng Panginoon. Kaya sabi, godly counsel. Magpa-counsel ka, humingi ka ng payo. Sa alam mong nagbabasa ng Biblia, sa alam mong nakikipag-usap sa Diyos, sa alam mong pag sinabi niya, magkukonfirm yung nabasa mo sa Bible at yung pinayo sa'yo ng godly man na ito o godly woman na ito. Kaya ito po yung pangatlo, napakahalaga po nito. Huwag po nating pabayaan na hindi po tayo humingi ng godly counsel sa mga taong maka-Diyos na alam po natin na pwede po mag-advise sa atin kung ano po yung major decision natin gagawin, kung ito po'y tama. Amen po ba? Minsan po nagbubukas po tayo ng business. Gustong-gusto po natin yung negosyo. Sa kagustuhan po natin, minsan din natin na ipag-pray, minsan din natin na itanong sa Diyos. Hindi rin natin na itanong sa alam po natin maka-Diyos na pwede mag-advise sa atin o magpayo sa atin. Sinimulan po natin agad yung negosyo. Ang gagawin po natin, siyempre, opening, ipapapray po natin sa ating mga pastor. Yung pong business, hindi naging matagumpay, hindi naging maasenso. Minsan ang masasabi pa natin, pinag-pray naman ni pastor o ni pastora. Pinag-pray ko naman. Pero nung ipag-pray mo, hindi pa sumasagot ang Diyos, sinimulan mo na. So, malaking investment ang ibinaba mo. Nag-invest ka ng malaking halaga. Pwede yun ay inipon mo ng napakatagal na panahon. Pero dahil hindi ka nakinig sa boses ng Diyos, hindi ka naghintay sa sagot ng Diyos nang ikaw ay manalangin at magtanong. Hindi ka humingi ng payo sa alam mong godly man or woman na pwedeng magbigay ng confirmation. Kung yung iyong naiisip na major decision na business, ay yun na ba ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Di ba nagkakamali po tayo? Kaya po napakahalaga ang Biblia, ang Holy Spirit, ang godly counsel, para malaman po natin kung kalooban po talaga ng Diyos ang major decision na gagawin natin. Pang-apat po, dreams and visions. Panaginip o kapahayagan. Ito po ay naririnig natin sa kapanahunan pa ng ating mga propeta, na mga unang disipulo ni Kristo. At mga propeta sa Old Testament, marami po tayong nababasa. Mga dreams and visions nila Joseph, nila Daniel. Amen po ba? God is still capable of speaking to us through dreams and visions today. Maniwala po kayo. Capable pa rin po ang Diyos magbigay ng mga dreams and visions sa ating lahat. But, we have to be careful how we interpret them. Mag-ingat po tayo kung paano natin i-interpret o bibigyan ng kahulugan ang ating mga dreams and visions. Always see how your dream and vision aligns with the Bible, with the Word of God. Mahalaga po na nag-a-align, tumutugma ang iyong panaginip, ang iyong vision, kung ano sinasabi sa Biblia at sa salita ng Diyos. Anything that contradicts His Word is not from the Lord.
Kapag nagko-contradict ang pang-ambition mo, ang dream mo sa salita ng Diyos, hindi po yan mula sa Diyos. Our minds, tandaan po natin, ang sarili nating isip at si Satan and Satan are capable of producing great deception. Pareho po sila. Even sarili nating isip, kaya tayong i-deceive. Si Satan lalo na, kayang-kaya tayong i-deceive. Tandaan po natin, ang isang pangalan ni Satanas ay Angel of Light. Pwede rin siyang tawaging Lucifer. Pwede siyang tawaging Angel of Light. Ibig sabihin, anghel ng kaliwanagan. Na minsan parang may ino-offer si Satan sa atin, ang tingin po natin ay pagpapala. Pero manalangin muna po tayo. Minsan pagpapalang inaahin sa atin, nagagrab po natin dahil kulang tayo sa pinansyal, kulang tayo sa pagmamahal, kulang tayo sa kalinga, marami tayo nakikitang pagkukulang, pero tingnan muna po natin. Pag sinabing angel of light, galing po yan kay Satanas, na ibinibigay sa iyo na parang liwanag, pagpapala, pero ang kaloob-looban po niyan, sa dulo po niyan ay kapahamakan. Paano po natin malalaman na yan ay angel of light? Ipanalangin po natin, basahin natin ang Biblia, at humingi po tayo ng advice sa kilala nating godly man and woman. Amen po ba? Dahil si Satanas, yan po ang master niya. Master po ni Satan mag-deceive ng tao. Master din po ng isip natin na i-deceive po tayo. Minsan po kasi hindi natin mapigilan yung mga bagay na gustong-gusto natin. Kahit po sa mga kabataang gustong-gustong mag-asawa, gustong-gusto nang umibig at mag-asawa, na akala nila yun na talaga ang padala ng Diyos para makaisang dibdib nila, na kahit nag-aaral pa sila, inuuna nila yung gawin na yung gusto ng puso nila. Paalalahanan ko lang po kayo, kung nag-aaral ka pa ngayon, kabataan, mag-aral ka muna. Huwag mo munang isabay ang puso sa pag-aaral. Marami na pong nagkamali. Hindi kalooban ng Diyos na ang mga kabataan ay mag-aral na hindi nakapagtapos. Pahirap na po ang buhay. Mag-aral kayong mabuti para kayo po ay magkaroon ng buhay na maayos. At ang kalooban ng Diyos ay lagi po nating hihingin. Amen ba, mga kabataan? Ganun din po ang mga magulang. Kung ano po ang kalooban ng Diyos sa pamilya natin, napakaganda po. Sundin natin ang mensahe ng Panginoon ngayong gabi. Basahin natin ang Biblia. At kung nabasa na natin siya, sundin natin, isapamuhay natin kung ano ang sinasabi niya, hindi po tayo mapapariwara. Ang Holy Spirit po, lagi po natin sangguniin. Kailangan babad tayo sa presence ng Holy Spirit para lagi po siyang mag-lead, maggabay, magbigay ng discerning spirit, ng wisdom, ng mga miracles sa buhay po natin. At yung pong godly counsel, huwag po natin kakalimutan. Kung gusto po natin madinig ang tinig ng Diyos sa labi ng isang godly counsel, magpa-counsel po tayo, humingi tayo ng advice sa Kanya. At yung dreams and visions po natin, pwede ding mag-reveal ang Panginoon. Pero ang sabi nga, mag-ingat po tayo kung paano po natin i-interpret ang ating dreams and visions. Sabi po sa conclusion natin, the Lord will reveal His will to His child who is yielded. Ang Diyos daw po, ipapahayag niya yung kanyang kalooban sa kanyang anak na nagsusuko o nagpapasakop sa kanya o nagpapakontrol sa kanya. Pag hindi ka nagpapakontrol sa Diyos, pag hindi mo sinabing, God, control my life, God, you are the driver of my life, hindi po ipapahayag ng Diyos sa iyo ang kalooban niya. Kasi alam ng Diyos, hindi ka magpapakontrol, hindi ka magpapasakop. We must keep our eyes on God if we are to be led and directed into His will. Kailangan nakatuon lamang ang ating mga mata sa ating Panginoon kapag gusto nating tayo po ay i-lead at ang Diyos ang magbigay ng direksyon sa buhay natin. Huwag tayong titingin sa mga sarili nating kagustuhan o sa mga tao na dinadala tayo na hindi naman nating sigurado kung tama ang pagdadalhan sa atin. Kailangan i-focus lamang natin ang ating mga paningin sa ating Panginoon na siyang nakakaalam kung ano ang mabuti sa atin. Alam natin ang sabi sa book of Isaiah, God's thoughts is higher than our thoughts. God's ways are higher than our ways. So, sa Kanya lang tayo titingin. Dahil ang kaisipan niya, hindi kagaya ng kaisipan ng tao.
mas mataas. Ang kaparaanan niya, hindi kayang pantayan ang kaparaanan ng tao. Mas mataas ang kaparaanan ng Diyos, kaya i-focus lamang natin ang mga mata sa ating Panginoon. Before we can know the will of God, we must be willing to do the will of God. Bago daw po natin malaman ang kalooban ng Diyos, kailangan willing tayo na sumunod kung ano ang kalooban niya. Hindi kasi natin malalaman ang kalooban ng Diyos kapag sa puso pa lang natin, hindi tayo susunod. Amen po ba? Mahirap pong mangyari yun, hindi pwede. Na malalaman mo ang kalooban ng Diyos, hindi ka naman willing sumunod. Ibig sabihin, pag di ka willing, hindi ka interesado na malaman ang kalooban ng Diyos. So, malalaman mo lang ang kalooban ng Diyos kapag interesado ka at willing ka na susunod ka sa kalooban ng Diyos. Ano po ang key or susi? The key is a surrendered life. Para malaman natin ang kalooban ng Diyos, ang susi po ay buhay na sinusuko ng buong buo sa Diyos. Hindi 50%, hindi 90%, 100% surrender na buhay sa Diyos ang kailangan natin gawin para ang Diyos ay totoong kumilos at magbaba ng mga kapahayagan kung ano ang kalooban niya sa ating mga buhay. Amen po ba? Hallelujah! Napakaganda pong mensahe na binigay ngayong gabi sa ating Day 4. Nawa ang lahat po ng narito nakikiisa at nakikinig. Sumunod po tayo. Obedience brings blessing. Amen? Obedience precedes prosperity and success. Kaya huwag na po tayo magdalawang isip. Sumunod na tayo sa Panginoon. Simulan na po natin ang taong 2021 sa pagsunod sa Diyos, sa pagbabasa ng Biblia. Amen po ba? Sa pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay natin, sa pakikinig sa tinig ng Panginoon, sa pamagitan ng pagbabad sa presensya ng Diyos at pakikipag-usap sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah! Praise God! Salamat po sa Diyos sa kanyang mga salita ngayong gabi. Alam ko po na ang Panginoon ay kumilos sa bawat isa, higit sa lahat ang banal na Espiritu. Naranasan po natin ang kanyang kapangyarihan sa gabing ito. Pagpalain po tayong lahat at dadako na po tayo sa ating pananalangin. Ang ating pong prayer concern ngayong gabi ay para po sa buong River of God churches. Papanalangin po natin ang River of God, lahat po ng members ng River of God churches, affiliated and daughter churches. Sige po, tayo po ay maghanda na po sa puso ng pananalangin. Let's worship the living God. Hallelujah! Hallelujah! Oh, rababahaya, shanda rababakaya. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, rarahaya, shande. Let's pray in the Spirit. Hurakaya, sharabahaya, hurakaya, shande. Hubababayande, shanda rababakaya. Oh, rahaya, shanda rababakaya. Hubababayande, shanda rabakaya, ora rahaya, shanda babahaya, rarakaya. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Father God, we worship you, God, in spirit and in truth. Glory, glory to the living God. Glory to the God of Israel. Glory to Jesus of Nazareth. Oh, Jesus, 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 we worship you. We glorify your name, O God. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Come down, Holy Spirit. Kayo po ay bumababa ng Espiritu. Kayo po ang mag-lead sa aming pananalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah. Father God, Abba Father. Tinataas po namin sa gabing ito, O Diyos, ang bumubuo ng River of God churches. Pinapanalangin po namin lahat ang mga daughter church and affiliated church ng River of God. Kayo po ang magpala, Panginoon, sa lahat ng mga pastor ng River of God churches, Panginoon. I-bless mo po ang buhay ng lahat ng pastor, Panginoon. Patatagin mo ang mga pananampalataya ng mga pastor, Panginoon, ng mga lingkod ng Diyos, O God. Pagpalain mo po, O Diyos, ang lahat ng mga leaders ng bawat River of God churches, Ama, sa pangalan ni Jesus, O Lord. I-bless mo po ang lahat ng gawain, Panginoon, ng lahat ng River of God churches, God. Lord, salamat, Panginoon. Kayo po ang Diyos na buhay, nakikilos, Panginoon. Kayo pong magpapala, Panginoon. Gagamitin mo pong lampstand ang mga River of God churches sa buong mundo, sa Pilipinas, higit sa lahat. Dalangin po namin, O Diyos, sa gabing ito, higit sa lahat, ang aming main church sa River of God Galleria.
Pinapanalangin po namin, Panginoon, ang aming ama ng River of God, ang Bishop Chito Sanchez, Panginoon. Pagpalain mo ang ama namin, Lord God, ng River of God, ang aming Bishop Chito, ng malusog na pangatawan, O God. Panginoon, patuloy ka magpahayag sa kanya ng mga revelations, Panginoon. I-bless mo siya ng long life, O God. Ganon din ang kanyang may bahay, ang aming Pastora Rachel, Lord. Bless her, Lord, with good health and long life in the name of Jesus, O God. Lord, patuloy na magamit ang River of God Galleria sa pagpapahayag ng mga prophetic, Panginoon, magamit sila, Panginoon, sa pagbibigay ng mga signs, wonders, and visions, Panginoon. Oh God, ang supernatural healing ay patuloy na maranasan namin, Panginoon, sa pamagitan ng mga gawain ng mga healing in the river, Panginoon, sa aming River of God Galleria, O God. I-bless mo po, Panginoon, ang pamilya ng aming bishop, lahat po ng kanyang mga anak, Panginoon. Magamit, Panginoon, ang buong sambahayan niya for the expansion of your kingdom in the mighty name of Jesus, Lord. Ang mga pastor ng River of God Galleria, tinataas din namin sa iyo, Lord. Ang mga ministry leader, ministry head ng bawat ministry, Panginoon, ang mga leaders, mga workers, Panginoon, ang mga bumubuo ng congregation, kayo po ang magpala. Dalangin namin, Lord, ang mga Sunday services, Panginoon, kayo po ang mag-bless, O God. Ang parating na soaking in the river, Panginoon, ay pagpalain mo, Diyos. Nawa marami pong ma-harvest na souls, Panginoon. Ang Robinson Galleria, ROG, O God. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Kayo po ang kikilos at magpapala, O God. Salamat, O Diyos. Kami po, O Diyos, ay nananalangin, Panginoon, na magtayo ka pa ng mga pastor, mga leader, sa lahat ng River of God churches, affiliated man o daughter church, Panginoon. Magpadala ka pa, Panginoon, na magagamit sa pag-evangelism, magagamit sa music ministry, magagamit sa lahat ng gawain para lumago, Panginoon, ang iyong River of God churches dito sa Pilipinas at sa mga ibang bansa, O Diyos. Salamat po ng maraming, Lord God, sa aming mga prayer meetings na ginaganap ng mga churches ng River of God. Sa lahat po ng mga gawain ito, O God, ang banal na Espiritu po ay kikilos, ang banal na Espiritu po ay gagalaw sa buhay ng lahat ng mga taong makikinig, Panginoon. Father God, salamat po sa gabing ito, O Diyos. Pinapanalangin ko rin po, Ama, sa pangalan ni Jesus, ang mga pastor ng River of God, na meron po mga matitinding pagsubok, mga lingkod ng Diyos, Panginoon, na dumadaan sa matitinding pagsubok, lalo na po mga sakit at karamdaman, kayo po ang magbaba ng kagalingan. Lahat ng mga nangangailangan, Panginoon, ng financial provision, Panginoon, pagpalain niyo po sila, O Diyos, according to your riches and glory. In the mighty name of Jesus, kayo po ang mag-bless sa lahat ng mga kapasturan ng River of God churches, O God. And right now, Lord, pinapanalangin ko po ang lahat po ng kasama ko ngayon sa online service na ito. Father God, ano man po ang pinagdadaanan na yung mga anak, sa espiritual na buhay, sa pisikal na pangatawan, sa pinansyal na pangailangan, Ama, kumilos ka. Hindi maigsi ang iyong kamay. Mahaba ang kamay mo't marami kang kaparaanan, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, kayo pong magpala sa lahat ng aking mga kapatirang nakikiisa sa gawain ito. Dinggin mo po ang lahat ng panalangin everyday ng iyong mga anak. Lahat po ng aming kasama sa prayer request and petition namin sa iyo araw-araw, kayo po ang magpala ng katugunan, Panginoon. Naniniwala po kami that we have all-powerful God, that you are all-powerful God. You are all-knowing God, and you are all-present God. Wala pong mahirap sa iyo, Panginoon, at walang imposible sa iyo. Ikaw ang Diyos namin noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat, O Diyos, sa espiritu ng kagalingan, sa lahat ng may sakit at karamdaman, especially ang Brother Archie at Sister Jessica, Pastor Ed Fernandez, ang lahat ng may sakit at karamdaman, member ng ROG Revival Church Marilao at ang mga nakikinig ngayon, pagalingin mo po silang lahat sa pangalan ni Jesus, O God. Ano namang uri ng sakit, COVID-19 man ito, cancer man ito, walang imposible sa iyo, Lord. Bigyan mo po ng supernatural healing ang iyong mga anak na nakikiisa ngayong oras na ito sa gawain ito, O God, in the mighty name of Jesus, O God. Ang lahat po, Panginoon, na nangangailangan, Lord, ng financial blessing, ng breakthrough sa kanilang pinansyal na pamumuhay. Ama, mahabagin kang Diyos. Ikaw ang Diyos ng pagpapala. You are the source of all blessing. Kine-claim po namin sa gabing ito'y magbababa ka ng financial blessing sa iyong mga anak na naririto sa gawain ito, Panginoon.
Hindi po namin alam kung anong kaparaanan mo, pero ang tinitingnan po namin ay ang kaparaanan ng makapangyarihang Diyos na kikilos sa aming mga pinansyal na buhay. Father God, walang imposible sa iyo. Higit sa lahat, madatnan at matagpuan mo kaming matapat hanggang sa iyong pagbabalik, aming Panginoong Jesus. God, meron pong special request ang aming Sister Merlin, ang kanyang first birthday na kanyang anak na si Jordan. Ngayong gabi, pinapanalangin ko po siya. Pagpalain mo po ang batang ito na lumaking may banal na takot sa iyo, maging malusog siyang bata at magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Sa pangalan ni Jesus, O God. Father God, hindi ko po kilala ang lahat ng nakikiisa sa gawain ito. Ang alam ko lamang, O Diyos, Diyos ka ng himala at Diyos kang makapangyarihan sa lahat. God, i-stretch mo po ang iyong kamay na makapangyarihan sa oras na ito, sa lahat ng viewers ng gawain ito, at nawa makatanggap po sila ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na magbibigay ng mga kamanghamanghang bagay sa buhay nila upang matapos ang lahat ng kanilang mga concern, mga problema, mga trials, troubles na dumarating, mga giants, pagsubok na malalaki na meron ng aking mga kapatiran sa oras na ito. Kayo po ang magbaba ng katugunan at solusyon. Thank you so much, Father God. Tinatanggap po namin sa gabi ito ang pag-ibig at pagpapala mo sa aming lahat. Ang grasya mo, biyaya mo, na walang hanggan mo binibigay sa amin. Tinatanggap po namin itong lahat sa gabi ito. Ito po ang aming samot dalangin, aming Panginoon, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. This is our prayer in Jesus' mighty name. Everybody says, Amen, Amen, and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. God bless you and see you all tomorrow.